buja yung crispy rice. Congrats kay Mila Babes. Pansalis, Rita di mo. Gulay, shopping. Ay, marami na tayong bayanin. Bili tayo ng chatpat at kere chatpat. May chatpat na order guys, tapos walang buja. Buja yung crispy rice guys ba. So, madilim. Gusto ko lang mag-congrats kay Mila Babes. Mila sa kanyang bagong camera. Ganda! Parang nanonood ka ng movie ba guys? Dahil sa niya, bagong camera niya. Grabe, sobrang linaw. So, madilim na dito. Dito lang tayo sa malapit. Bibili ng yung rice, pop rice. Umulan ngayon guys, madulas. Doon tayo sa doon sa tindahan na yun. Baka mabisi tayo today kasi weekend. I mean, hindi pala. Wednesday. Medyo minsan busy ang Wednesday. Pero ang busy talaga dito Thursday, Friday, and Saturday. So, ayun. Exercise. Sakit ng tuhod ko guys. Uy. Alam nyo dito guys, mga alas 6 pa lang. Alas 6 to alas 8. Ang maririnig nyo ay tunog ng pressure cooker. Parang lahat ng bahay may may ganyang tunog. Pressure cooker na tunog. My God. Everyday ba naman dal? बुझा छ बुझा कति सानो माहेर छु दाइ कुन पाकेट अलि ठुलो छ यो कति हो 45 दुईटा दिनु दुईटा प्लास्टिक पादैन दाइ पादैन थ्याङ्क यू बाय ₹100 बाहिरको 50 हैन यस्तै namili si Subash guys. Gulay, shopping, garlic, ginger, chili, dried chili, mushroom. Mahal yan guys. Onion leaves. Sangkaterbang. Yuki bansa Nepali? Bori? Same mo. अर्को पनि छोटो छोटो त्यो लामो सिमी अर्को सिमी bell pepper, carrots, lemon, cucumber, and sangkaterbang kamatis. Maraming nasisira na gulay, hindi ko alam kung bakit siya bumibili nung nung maramihan ba. Bahala siya guys. Sag, maraming sag na nasisira, maraming bell pepper na nasisira. Bumibili pa rin siya. Bahala siya. Sinabihan ko na siya. Nakita ko sa kanya yung isang batch ng sag na nalata lang sa fridge. Kasi kung wala naman masyadong tao, ba't maramihan yung bibilhin? Pwede namang bumili dyan sa labas.
Imbis makatipid ka ng maramihan, hindi na kasi nasisira lang ba. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya. Hala siya. Spicy, no? Sorry, tapi. formación individual lata ko yan. Honey? Bike, honey? ¿Quiere? Hello guys, sobrang init. So, kumusta kayong lahat? I hope okay lang kayo guys. So today, i-share ko po sa inyo from konting monthly fee ng mga bata, school fee. Galing dun sa from 500 rupees na monthly school fee doon sa Chitwan, sa government school guys. So ngayon ay marami na tayong bayarin. Dalawa guys. So gusto ko lang siyang i-share sa inyo. Hindi naman siya ganun kamahal, pero hindi rin siya ganun ka mura guys dito. Kasi times 2 tayo, di ba? Okay lang sana kung nag-iisa lang times 2. But I can assure you na pag-uwi ng mga bata, masaya sila. Si Sundar pag-uwi, may bagong kantang alam, may bagong kantang kinakanta. Pag-uwi, may, alam mo yun, nakikita ko sa kanyang mga copy na mga may mga bagong leksyon, mga bagong natututunan. So, masaya ako guys. So, iba. Iba ang turo. Alam kong quality ang turo. As far as I can observe, no? Hindi lang puro repeat classwork at hindi lang puro writing ang homework. Meron ding mga question and answer sa libro. Meron din namang repeat classwork pero hindi, konti lang siya guys. Isa, dalawa, ganun na subject. So, ayun. Lumabas na kanilang monthly na result. Di ko man na-videohan pero may na-picturean ko yung kay Babu guys. So, ito pakita ko na lang ipakita ko muna yung kanilang bayarin. Month of, nagsimula sila ng April, mid-April. So, 2 months, 2 months na. 2 months na itong bill nila. Ang bilis, no? Ayan, ito kay, guys, ito kay Sanel.
Ito, ang annual fee nila is 10,000. So, ayan. Ay, hindi pala. Nakabayad na ng 10K. So, may 12K pa na balance sa yearly fee. And then, sa month of Baisak, ito yung unang month nila dito, Baisak. So, ayan, balance is 12. Then, monthly ni Sanil is 10K. And then, sa buwan ng Chesta, ito yung second month. Ayan, monthly is 10. Tapos, extra, 3,395. So, ang lahat ng total na bayarin ay 25K, guys. So, ayan. Pwede naman tong dahan-dahanin ni Santos, guys, ang pagbayad ng annual fee. Ayan, pwede nang unahan ng 5K, ganun. Pero yung monthly ni talaga yan siya bayaran. Monthly na yan. So, 2 months na siya. Kay Sundar, ito. Ayan. Sundar is 10K din ang kanyang monthly. I mean, annual fee niya is, ang balance ay 8K. Ang bayad na ay, nakabayad na ng 8K. Ay, 12K pala ang due amount. Yung dapat pang bayaran. And then, yung nabayaran lang is 8K. Sa annual fee. Ayan. Again, pwede yan siyang dahan-dahanin ng bayad, guys. Ang ingay ng kali. Dere karako. Ingay ng aso. Tapos ito sa Baisak. Sa first month niya. Na-carry over ang annual fee. So, ang monthly ni Sundar, guys, ay 8K. Ayan. Sa Baisak. So, sa second month, Chesta, 8K. Ang extra, guys, siguro ano na ito, guys, ang extra. School van at pagkain niya. Yan. Libre sila ng lunch do. I mean, lunch ang pinoprovide ng school. So, ang total natin ay 26,300. So, almost, ano yan guys, more than 50K, dalawang bata, 2 months, and kasali na yung annual fee na balance. So, malaki-laki siya nung compare sa mga ibang school. Pero, as always, sinasabi ko na masaya mga bata. Pag uwi nila, okay sila, safe sila. And then, konti lang silang estudyante, so natututukan sila. And then, ayun, marami silang extracurricular activities, guys. Si Sundar may music, may arts, may football, ganun. So, I can say na sulit itong binabayaran natin. And then, ano na lang siguro talaga, tipid-tipid na lang sa ibang aspect ng buhay. Sa ibang mga expenses. Ngayon guys, hindi na ako masyadong nagbabat-batini. Hindi kagaya dati na talagang parang sa isang buwan nakakailang grocery kami ng mga bata. Ngayon kung anong meron, yun ang yun yung parang ginagamit ko. Gaya ng mga face wash, mga sabon, kung anong meron, yun lang. Kung anong meron nabibili dito sa malapit. Kahit mumurahin, okay lang sa akin, guys. So, tipid-tipid. So, kaya napapaisip ako kung okay ba na mag-rent ng room or flat. So, kakausapin ko pa si Santos kasi last time na sabi niya sa akin na 15 to 17K ang isang flat. Sabi ko, mabigat para sa'yo. Kasi yung school ng mga bata, mabigat. Tumahimik siya, guys. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya that time. So, kakausapin ko siya ulit kung kaya niyang mag-rent. Kasi kung sa akin, okay naman na dito muna kami. Kung sasabihin niya sa akin na basta okay kami ni brother-in-law. Huwag siyang mag-attitude sa akin, guys. Okay lang sa akin na mag-mantinir sa Admidere, Bisaya. Kontento na ako na nandito kami ng mga bata. Si Sanil lang kasi, guys, gusto niya ng as much as possible, separate room na sana siya kasi nga dalaga na siya. Gusto niyang may privacy siya. Gusto niyang pag nag-aaral siya, doon siya sa guest room lagi. Gusto niyang, alam niyo yung tahimik, ayaw niya ng maingay, ayaw niya ng may disturbo, para tuloy-tuloy ang kanyang pag-aaral. Lalo na ngayon, nag-class 8 na siya, guys. Meron na siyang maaga na ang kanyang klase, late na uuwi dahil sa tuition or tutor nila sa school. So, hindi ko pa alam, update ko na lang kayo kung anong desisyon. For now, ito medyo mabigat ang ating school fee, but again, I can say na sulit siya, guys. So, masaya ako at masaya si Santos, pati ang mga bata.
Ayun lang aking chika today. Mahaba-haba na. Thank you all so much. From the bottom of my heart, sa wala pong sawa ninyong suporta, sa mga regular followers ko dyan, sa mga commenters, laging nagko-comment. Thank you po. And then sa mga bagong subscriber, mga bagong follower, maraming salamat po. God bless sa inyo. Daghang salamat. Bye for now. See you all on my next vlog, guys. Bye.